Sa likod ng pagiging isang boxing legend at tinaguriang pambansang kamao, hindi lang tagumpay at kasikatan ang naging bahagi ng buhay ni Manny Pacquiao. Sa loob ng maraming taon, naging laman din siya ng mga kontrobersya tungkol sa kanyang personal na buhay at mga babaeng nailink sa kanya. Bago pa siya tuluyang magbago at maging tahimik pagdating sa mga ganitong isyu, maraming pangalan ang naging bahagi ng mga usap-usapan ng publiko. Noong kasagsagan ng kasikatan ni Manny, halos lahat ng kanyang galaw ay laman ng balita. Dahil sumabak din siya noon sa showbiz at paggawa ng pelikula, hindi na iwasang malink siya sa ilan niyang mga leading ladies at mga personalidad sa entertainment industry. Isa sa pinakaunang naging malaking issue ay si Joanna Rose Bacosa. Noong 2006, lumutang si Joanna at inangkin niyang may anak sila ni Manny na nagngangalang Emmanuel Joseph o mas kilala ngayon bilang Eman Bacosa Pacquiao. Ayon kay Joanna, nagkakilala sila noong 2003 sa isang hotel sa Maynila kung saan siya nagtatrabaho bilang waitress at spotter sa billiard hall. Madalas daw noon si Manny maglaro ng bilyar doon hanggang sa naging malapit sila. Habang tumatagal, naging sentro ng usapan ang umano'y relasyon nila at ang pagkakaroon nila ng anak. Nauwi pa ito sa legal na usapin matapos magsampa si Joanna ng child support case laban kay Manny. Lumabas din noon ang balitang nagkaroon umano ng alok na financial settlement kapalit ng hindi na pagpapatuloy ng kaso. Pero gusto raw ni Joanna ay formal na pagkilala para sa kanyang anak. Noong una ay hindi ito kinilala ng boksingero. Pero makalipas ang maraming taon ay tuluyan ding kinilala ni Manny si Eman bilang kanyang anak. Sa kasalukuyan, suportado na niya ang boxing career nito at ginagamit na rin ni Eman ang apelidong Pacquiao. Bukod kay Joanna, isa rin sa mga naging laman ng usap-usapan ay si Valerie Concepcion. Pero bago ang lahat, baka pwedeng palike muna ng video na ito? Isang simpleng click lang pero malaking tulong yan sa aming mga content creator. Maraming salamat po. Nagkasama sila sa pelikulang Anak ng Commander noong 2007 at doon nagsimula ang intriga. Dahil sa pagiging leading lady ni Manny, mabilis silang na-link sa isa't isa. Mas lalong lumaki ang issue dahil sa kissing scene nila sa pelikula na naging mainit na usapin noon sa entertainment news. Kumalat noon ang balitang nagselos ng husto si Jinky Pacquiao dahil sa naturang eksena. May mga ulat pang may nag-text di umano kay Valerie gamit ang pangalan ni Jinky at nagbabala rito. Dahil sa laki ng issue, mismong direktor ng pelikula ang nagdesisyong tanggalin na lang ang kissing scene sa final cut para matigil ang kontrobersya. Kasabay ng intriga, lumabas din noon ang chismis na niregaluhan daw ni Manny si Valerie ng mamahaling alahas at singsing. Pero agad itong itinanggi ni Valerie at sinabi niyang walang katotohanan ng mga balita. Ayon sa kanya, trabaho lamang ang lahat at wala siyang intensyong sirain ang pamilya ng iba. Kasabay ni Valerie, nailink din kay Manny si Aramina. Siya rin ay naging leading lady ni Manny sa Anak ng Commander at muli silang nagkasama sa Totoy Bato. Dahil madalas silang magkasama sa trabaho, mabilis ding umugong ang mga chismis tungkol sa kanila. Mas lumaki ang issue dahil sa balitang niregaluhan daw siya ni Manny ng bahay sa isang eksklusibong subdivision at isang luxury vehicle. Isa ito sa pinakamainit na usap-usapan noon dahil marami ang naniwalang seryoso umano ang relasyon ng dalawa. Pero paulit-ulit itong pinabulaanan ni Ara. Ayon sa kanya, sarili niyang pinaghirapan ang kanyang mga ari-arian at kumuha pa siya ng bank loan para mabili ang bahay niya. Isa pa sa naging dahilan ng pagseselos ni Jinky ay ang balitang umabot ng 9 na takes ang kissing scene ni Manny at Ara. Umabot pa sa puntong nagharap sina Ara at Jinky sa isang interview para malinawan ang lahat. Sa huli, nauwi rin sa pag-uusap at pag-aayos ang issue. Bukod kina Ara at Valerie, isa ring pangalang minsang nailink kay Manny ay si Angelica Schmang or mas kilala bilang Angelicopter. Isa siyang TV host, model at DJ noon na madalas makita sa mga social circles at events na konektado kay Manny. Kahit wala silang naging pelikula o direktang proyekto na magkasama, naging laman pa rin siya ng mga tabloid at showbiz rumors noong kasagsagan ng kasikatan ni Manny. May mga ulat noon na nakikita raw si Angelica sa ilang gatherings at victory parties ni Manny sa Amerika, kaya mabilis itong nabigyan ng mali siya. Pero hindi tulad ng ibang kontrobersya, walang matibay na ebidensya o kumpirmasyon na nagkaroon sila ng seryosong relasyon.
Wala ring napatunayang issue tungkol sa mga regalo o espesyal na pabor na ibinigay umano ni Manny sa kanya. Hindi rin ito gaanong lumaki dahil nanatiling tahimik si Angelica tungkol sa usapin. Kalaunan ay tuluyan siyang lumipat sa Amerika at bumuo ng sarili niyang pamilya, kaya unti-unti ring nawala ang issue. Pero sa lahat ng babaeng nailink kay Manny, isa sa pinakamalaking kontrobersya ay si Krista Ranilo. Para sa marami, ito ang issue na talagang yumanig sa pagsasama ni Manny at Jinky. Noong 2009, habang ginagawa nila ang pelikulang Wapakman, nagsimulang umugong ang balitang may espesyal na relasyon ang dalawa. Hindi na lang ito simpleng chismis dahil may mga larawan at video pang lumabas na magkasama sila sa iba't ibang lugar gaya ng Baguio, Hong Kong at Amerika. Isa sa pinakausap-usapan noon ay ang video kung saan nakita si Manny kasama si Krista sa loob ng sasakyan matapos ang isang TV guesting sa Amerika. Dahil dito, lalong naniwala ang publiko na may namamagitan sa kanila. Habang lumalaki ang issue, lalong napansin ng publiko ang bigat ng pinagdadaanan ni Jinky. Noong Thanksgiving Mass sa Las Vegas matapos ang laban ni Manny kay Miguel Cotto, nakuhanan ng kamera si Jinky na umiiyak habang nasa simbahan. Sinubukan pa raw siyang patahanin ni Manny pero tila umiwas siya rito. Ang eksenang iyon ang naging simbolo ng pinakamabigat na pagsubok sa kanilang pagsasama. Sa kasagsagan ng issue, marami ring haka-haka noon na umano'y sobrang mapagbigay ni Manny kay Krista pagdating sa travel at luxury lifestyle dahil madalas silang nakikitang magkasama sa iba't ibang bansa. Pero walang opisyal na kumpirmasyon tungkol sa anumang mamahaling regalong ibinigay niya rito. Sa isang interview, inamin pa ni Jinky na umabot siya sa puntong gusto na niyang makipaghiwalay dahil sa sunod-sunod na intriga. Samantala, parehong itinanggi ni Manny at Krista na naging sila. Ayon kay Manny, magkaibigan lamang daw sila at pinalalaki lang ng media ang issue. Si Krista naman ay nagsabi ring tapos na ang lahat matapos siyang lumipat sa Amerika noong 2010 at magpakasal sa kanyang childhood sweetheart. Isa pang pangalang minsang nailink kay Manny ay si Kat Ordonez. Noong 2011, naging usap-usapan siya matapos kumalat ang mga larawan ng binyag ng kanyang anak kung saan makikitang karga ni Manny ang sanggol. Dahil dito, marami ang nag-akalang anak iyon ni Manny. Pero agad itong nilinaw ni Kat at sinabing ninong lamang si Manny ng bata at hindi ito ang ama. Dahil sa sunod-sunod na kontrobersya, maraming beses ding nasubok ang relasyon ni Manny at Jinky. Hindi lang pambababae ang naging problema noon kundi pati pagsusugal, pag-inom, at iba pang bisyo. Marami ang nagsasabing halos mawala noon ang dating closeness ng mag-asawa dahil sa dami ng intriga. Pero ayon mismo kay Manny, dumating ang punto na napagod siya sa dati niyang lifestyle. Noong 2011, sinabi niyang nagkaroon siya ng matinding spiritual experience na nagtulak sa kanya para magbago. Mula noon, nagsimula siyang mas pagtuunan ng pansin ang kanyang pananampalataya at tuluyang iniwan ang kanyang mga dating bisyo at pagiging babaero. Dito nagsimulang magbago ang lahat. Unti-unting naging tahimik ang kanyang pangalan pagdating sa mga babae at mas nakilala siya bilang family man at preacher. Pinili rin ni Jinky na patawarin siya at bigyan ng isa pang pagkakataon ang kanilang pagsasama. Sa pagdaan ng panahon, mas naging bukas si Manny sa kanyang mga naging pagkakamali noon. Hindi man niya kinumpirma ang lahat ng issue, aminado siyang naging mahina siya sa tukso noong kasagsagan ng kanyang kasikatan. Pero ayon sa kanya, ang pananampalataya at pagmamahal sa kanyang pamilya ang nagtulak para tuluyan siyang magbago. Sa kabila ng lahat ng kontrobersyang pinagdaanan nila, nanatiling buo ang kanilang pamilya hanggang ngayon. Sa kasalukuyan, wala nang bagong issue ng pambababae na inuugnay kay Manny. Mas nakatuon na siya sa kanyang pamilya, negosyo, charity works, at boxing career. Marami man siyang naging pagkakamali noon. Para sa marami ay isa sa pinakamahalagang laban na napanalunan ni Manny Pacquiao ay ang pagbabago ng kanyang sarili para sa kanyang pamilya at pananampalataya.